Tinanong ni Adolfos Castile si Constance kung bakit niya inisip na siya ang may pakana sa pagkamatay ng kanyang anak. Ipinaliwanag niya na ang botelya ng lason na natagpuan sa silid ni Scarlett ay maaari lamang na ipuslit ng isang taong kayang makalusot sa bahay ng isang duke nang walang bakas. Ang tanging taong may kakayahang gumawa nito ay siya. Kakaiba man, ipinanganak sina Adolfos at Ernst Adelbide sa parehong araw. Sa kabila ng kanyang husay, pinili pa rin ni Adolfos na maglingkod kay Ernst. Isang araw, sinabi ni Ernst na nakikiusap ang Republika ng Soldita na tanggapin niya ang isang inapo ni Cornelia Ferris. Mapanganib ang ganitong dugo kaya't hindi ito maaaring ipagkatiwala sa basta-bastang angkan. Si Adolfos lamang ang maaasahan niya, at agad itong pumayag. Di naglaon, nakilala niya si Alinor Shibola. Bilang nobya ni Adolfos mula sa ibayong dagat, huwaran siya ng mabuting asawa. Ang tanging kahinaan niya ay ang marupok na kalusugan. Ngunit hindi nagtagal, isinilang si Scarlett. Labis siyang kinagigiliwan ni Dylan at Ernst. Sa pagbabalik tanaw, marahil iyon na ang huling panahong nagtawanan sila ng walang kamalay-malay sa darating. Kalaunan, sinabi ni Adolfos kay Ernst na may kumakalat na kakaibang droga. Patok ito sa mga batang aristokrata. Napaisip sila kung paano ito nakukuha ng mga ito. Ang drugang iyon ay ang Jackal's Paradise. Noong panahong iyon, tila maliit na usapin lamang ito. Pagkaraan ng ilang buwan, nagulat si Ernst nang marinig na ikinulong si Dylan dahil sa pagtataksil. Sa kalagayang iyon, duda si Adolfos na makakaiwas ito sa parusang kamatayan. Tiyak na isinabat lamang siya. Simple ang layunin, magpasiklab ng digmaan. At ang may pakana ay ang kaharian ng Ferris. Dahil si Dylan ang haligi ng depensa ng hangganan ng Adelbide, balak ng Ferris na sumalakay kapag siya'y napatay. Patunay lamang ito na may mga taksil sa kanilang hanay. Sa gitna ng lahat, isang lalaki ang biglang umangat, si Simon Darkien. Nagkataon lamang ang akusasyong paglalason laban kay Scarlett. Sa katunayan, nais ng Ferris na siya ang maupo sa trono. Kung mawawala siya, masisira ang kanilang plano. Ngunit kakaiba ang sumunod na hakbang. Iminungkahi ni Adolfos na gamitin si Scarlett. Ang pagbitay sa kanya ay makakapagpabagal sa Ferris at magpapalaganap ng damdaming barbaro ang mga pampublikong pagbitay. Iaatas niya kay Kimberly Smith ng Violet Association ang pangunguna sa pagbatikos. Sa ganitong paraan, maantala ang pagbitay kay Dylan. Samantala, balak ni Adolfos na magtipon ng patunay ng kawalang sala ni Dylan. Habang iniisip pa rin ni Ernst si Scarlett, sinubukan niyang banggitin ito. Ngunit sinabi lamang ni Adolfos na tandaan niya ang mukha ng lahat ng nagmamakaawa para sa buhay ni Scarlett. Tiyak na kabilang doon ang mga ahente ng Ferris. Determinado si Adolfos na siya ang huling tatawa. At ganoon nagtapos ang buhay ni Scarlett. Pagkatapos, sinabi ni Constance sa duke na ginagawa niya ito para kay Scarlett. Nang payagan, lumapit siya at sinampal ito ng napakalakas kaya muli itong nagbalik sa alaala. Noon iyon nang nakaretay sa karamdaman si Alinor, at dumalaw si Adolfos. Iisipin mong nagmamalasakit siya. Tutal, inaangkin niyang asawa niya ito. Ngunit sinabi ni Alinor na tigilan na ang pagpapanggap. Ang babaeng hindi niya nakasiping at paminsan-minsan lang batiin ay hindi matatawag na tunay na asawa. Maaaring inosente si Alinor, ngunit alam niyang ang dugong dumadaloy sa kanya ay kayang magsindi ng kaguluhan. Gayunman, hindi niya tatanggapin ang buhay na parang bilanggo. Para sa kanya, iyon ay buhay na kamatayan. Kaya hinarap niya si Adolfos at sa halip na salita, malakas niya itong sinuntok sa mukha. Hindi iyon eksaktong matatawag na usapan. Ngunit sa lupang pinagmulan niya, ganoon kausapin ang mga Hangal, sa pamamagitan ng kamao. Mula nang dumating siya sa bansang ito, marami siyang napag-isip-isip at nagpasya siyang mamuhay ayon sa sariling kagustuhan. Iyon ang huling habilin ni Cornelia Ferris. Kung may tutol si Adolfos, doon niya ito ipaliwanag kay Cornelia mismo. Pagkatapos, nataranta si Constance nang marealize ang nagawa niya. Humingi ng paumanhin si Scarlett, sinasabing itinuro ng kanyang ina na kausapin ang mga Hangal gamit ang kamao. Ipinaliwanag ni Constance sa duke na kaugalian iyon mula sa pinagmulan ng ina ng kanyang kaibigan. Sa halip na magalit, nanatiling kalmado si Adolfos. Tinanong niya kung ano pa ang nais ng kanyang kaibigan, at handa niyang ialay maging ang sariling ulo. Kung kakailanganin nila ito, sabihin lamang.
Tinanong ni Constance kung nais ba niyang mamatay. Doon niya napagtantong kamatayan nga ang matagal na niyang hinahangad. Naniniwala siyang karapat-dapat siyang maparusahan. Kung hindi, magiging lubhang kaawa-awa si Scarlett, isang buhay na inagaw nang wala siyang kasalanan. Pagkatapos, sinapian ni Scarlett ang katawan ni Constance at sinabi sa kanyang ama na ni minsan ay hindi niya inisip na kaawa-awa siya. Bagaman nakaramdam siya ng galit at lungkot, alam niyang sadyang mailap at mapagmataas ang kanyang ama. Kaya hindi niya kailangan ng awa nito. Ipinanganak siya sa mundong ito na minahal. At alam niyang mahal din siya ng kanyang ama. Napatulala si Adolphus at nawalan ng masabi. Nang makita ang anyo ng kanyang anak, naalala niya ang mga panahong kasama si Alinor. Tungkol naman sa iba pang hinaing ni Scarlett, kay Cornelia Ferris na lamang niya iyon sasabihin. Naunawaan ni Adolphus ang ibig niyang sabihin, sapagkat iyon ang laging sinasabi ng kanyang ina. Sisiguraduhin ni Adolphus na ang kabaong ni Scarlett ay yari sa jet, isang banal na kahoy na sinasabing gumagabay sa kaluluwa patungo sa lupang pangako. Hindi rin niya kalilimutan ang kumot na hinabi mula sa moonworn cocoons. Ayaw niyang ginawin ang kanyang anak. Madalas kasi siyang lamigin noon at agad nilalagnat. Naisip din ni Adolphus na lagyan ng magagandang ukit ang kabaong. Hindi kailanman nasiyahan si Scarlett sa basta-basta lamang. Sa pag-alala sa kanyang matigas na loob, mapait siyang umiyak. Kung may iba lamang na paraan, handa niyang ialay ang sariling buhay ng maraming ulit. Kung nasabi lamang sana niya kahit minsan kung gaano niya kamahal ang anak. Habang papaalis si Constance, sandaling nakita ng Duke si Scarlett na tila nakatayo sa tabi niya. Kaya hiniling niya kay Constance na gawin ang lahat para sa kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ni Randolph kay Dylan na kasama ni Simon Darkian si Dave Gales. Kamakailan lamang ay binili ni Cecilia ang St. Nicholas Hospital. Nang si Campbell pa ang may-ari nito, kahit blankong libro ay pinapasa ng mga tagasuri ng buwis. Pinaghinalaan ni Randolph na si Simon ang may kontrol sa mga inspeksyong iyon. Natagpo ang patay ang lalaking nag-aasikaso ng accounting ng ospital na si Edmund Park. Malamang pinatahimik siya. Hinala ni Dylan na may lihim na aklat ng talaan. Kung matagpuan nila iyon, mabubunyag ang buong grupo. Kaya ipinagkatiwala niya kay Randolph ang investigasyon. Nagpaabot din siya ng pakikiramay nang marinig na pumanaw na si Simon Ulster. Gaganapin ang libing ngayong araw, ngunit para lamang sa pamilya. Mag-isa roon pupunta si Randolph. Samantala, nakipagkita si Constance kina San at Eulalia. Halos walang nagbago sa kanilang panig. Patuloy pa ring umiiwas sa publiko ang ikalawang prinsipe na si Roderick. Nakakulong pa rin sa tore ang ikatlong prinsesa na si Alexandra at nakatakdang sunugin. Samantala, kumikilos na parang hari ang ikaapat na prinsipe na si Theophilus. Pumili pa nga ang kanyang mga taga-suporta ng petsa para sa koronasyon. Si Theophilus ang pinakamalinaw na pinaghihinalaan sa usapin ng Holy Grail of Ares. Habang papalapit si Mylene kay Constance, nagpaalam na sina San at Eulalia. Sa hanggarang maging tunay na mamamahayag, nagsusulat si Mylene ng mga artikulong ibinebenta sa pahayagan. Ang pinakabago niyang paksa ay ang kainahinalang pagkamatay ni Edmund Park. Mukhang may kaugnayan sa trabaho ang motibo ng pagpatay. Kabilang sa kanyang mga kliyente ang Raven Trading Company at ang St. Nicholas Hospital. Naintriga sina Constance at Scarlett nang marinig ang pangalan ng ospital. Ayon kay Mylene, madalas magkasamang magsugal sina Edmund at Earl Campbell. Ang paborito nilang lugar ay isang lihim na pasugalan sa ilalim ng restaurant Goat's Hoof. Pagdating doon, biglang nilapitan si Constance ni Kimberly. Sabay silang pumasok. Nang lumapit ang tagasilbi para kunin ang order, bumigkas si Kimberly ng lihim na parirala. Ipinakita niya ang isang susi at sinabing kukunin niya ang ipinaiwan ni Ed. Inihatid sila ng lalaki sa pasugalan sa ilalim ng gusali. Nang makita ni Kimberly na tungkol sa kaso ni Edmund ang pakay ni Constance, nagtanong siya kung sino ang nagsabi rito. Nang marinig na isang kaibigang nais maging mamamahayag, sinabi niyang may potensyal ito. Pagkatapos, tinanong niya kung kilala ni Constance ang mga Ulster. Hindi lamang apelyido ang Ulster, isa itong titulo para sa mga ahenteng nag-aalis sa mga kaaway ng maharlikang pamilya. Bagaman nasa militar na ngayon si Randolph, sinanay siya ng yumaong si Simon Ulster. Bago pa sila makapagpatuloy, bumalik ang tagasilbi at iniabot kay Kimberly ang isang lihim na ledger ng accounting. Sa paglabas nila,
Sinalubong sila ng gulo. May mga taong ayaw na mabasa nila ang ledger na iyon. Sinabihan ni Kimberly si Constance na itago ang ledger sa kanyang bag at tumakas sa likurang pinto. Hanggang doon na lamang ang maitutulong niya. Si Kimberly rin ay sinanay ni Simon Ulster. Habang umaalis si Constance, inilabas ni Kimberly ang kanyang pistola. Samantala, habang nagluluksa sa libingan ni Simon, napansin ni Randolph na may aninong tumatakip sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Constance na may hawak na payong upang silungan siya sa ulan. Ipinakita niya ang dokumentong iniwan ni Kimberly sa kanyang pangangalaga. Nagalit si Randolph dahil palagi siyang kumikilos mag-isa. Ngunit dahil siya man ay mag-isa rin, napagpasyahan ni Constance na patas na sila. Isa-isa nang namamatay ang mga taong malapit kay Randolph. Kaya natanong niya kung nakikita ba siya ni Constance bilang kamatayan mismo. Sinagot ni Constance na ang kanyang nobya ay nawalan na ng dating kasintahan dahil sa ibang babae, gumawa ng eskandalo sa isang sayawan, nasangkot sa sunod-sunod na krimen, at higit sa lahat, pinagmumultuhan pa ng pinakamalupit na babae ng kanilang panahon. Ang mga salita niyang iyon ay nagpaaninag ng ginhawa sa puso ni Randolph. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Constance upang sabay silang umalis.